So ito po ang PC Center. Ito pa rin po si July, ang hubad yung technician. So makikita nyo po rito, meron tayong 32650 na mga battery. Ito po ay repair. Actually, ito pong buong maghapon natin, halos puros battery po ang ginawa natin. Ito po ay na-inspect na natin at siya po ay ready for BMS at saka active balancer. Pero nagtira po ako ng isa, hinalo ko po rito. Yun po ay bago. At kung makikita nyo naman dito sa upper screen ninyo, doon sa maliit na monitor natin, ito po yung usable pang battery, pero nag-decide na ang may-ari na palitan. So umorder po tayo ng 10 sa Lazada. Ito po yung nakakabit na rito. So para makita nyo, ito po ay biyak sa gitna kasi dito po nakalagay ang BMS at saka ang active balancer. So ito po ay 60 volts yung kanyang pong BMS, 20 series ibig sabihin siya. Tapos meron siyang 5 battery per rack. Ibig sabihin meron pong 5, 6, 12, 24, 30 AH per rack. So 30 times 60, kung ano yung lalabas, yun po ang kanyang capacity. Then times 0.80 para lumabas, 0.20 pala para lumabas yung total usable capacity niya. So ang topic po natin ngayon ay voltage, ampere, and resistance. So dito po ay makikita natin meron tayong battery. So ang way po ng to troubleshoot ay ganito. Ang una po ay physical inspection o visual inspection. Kahit po sa electronics, electrical, ito po ang una namin ginagawa. So makikita nyo rito, ito po ay halo-halong battery. Ito po yung battery natin. Sa physical inspection ay bagsak na agad siya. And then kung magre-repair ka at mag-assemble ka nito, kailangan may basic knowledge ka sa paggamit ng tester. So ilalagay mo siya sa voltage. So kahit po mumurahin, mamahalin, o kahit na sira-sira, basta't matino po yung probe ninyo at siya ay almost accurate pa, 0.2, 0.0, 0.1, yan po ay accurate pa yung inyong probe. And then ilalagay mo sa voltage, sa DC, yung po ay para sa AC. And then after visual inspection, wag po nating i-isolate muna itong isa. Tester natin. So sa visual inspection po ay bagsak. Sa voltage inspection ay bagsak pa rin siya. So yung sinasabi ko pong voltage, ampere, and resistance, lagi pong magkakasama yan basta battery yung pinag-usapan natin. Pasensya na po at may sipon tayo kagagaling na sa trangkaso. 3 linggo po akong nakahiga lang. Anyway, so dito sa mga battery natin, yan po ay mayroong voltage, may resistance, at saka may ampere. So para maunawaan nyo po ng lubusan, ay gagawa po tayo ng isang simpleng analogy. Meron kang drainage. Siguro naman alam nyo na yung drainage. Yung drainage po ay yung daanan ng tubig. So ito yung drainage mo. Yan. Yan pala, hindi pala kita. Yan pala. Yung pagpasok, yung po si voltage. Yung volume ng tubig na ipinupush niya, yan po si ampere. Ito po si volts. At ito po si resistance. So kung walang bara ang inyong drainage, buong-buo po niyang maipapasok, makakapasok si ampere pamamagitan ng pagtulak ni voltage. So
wala siyang resistance kasi wala siyang bara. Pero kung mataas ang resistance ng battery mo, magkakaroon po yan ng choke point dyan. So ito lang part na ito ang dadaloy. So ito po ay higher resistance na. So yung ampere mo, sa halip na isang buo siya, mahahati siya sa dalawa. So maliit na lang yung iyong volume na papasok. Yan po ang relationship ng voltage, ampere, and resistance. So kung nag-DIY ka, o kaya naman yung DIY mo nagloko, o kaya nagre-repair ka ng mga battery na LiPo 4, kagaya ko po, nagagawa ako na para sa mga e-bike, para sa mga solar. Necessity po ay ang voltmeter. Si voltmeter po ang magsasabi sa inyo ng voltahe ng battery. Sample po natin, simulan natin sa dito. So 3.239. Ito ay 3.204. So pasok po siya sa 3.2. Ito po ay 3.4. Sobrang taas pa. Hindi po siya bagong charge. Ito po ay 3.3. 3.25. So pasok po siya sa nominal niya na 2.5. So ito po ay masyado nang mababa, pero sa visual inspection po ay goods pa siya. Ayan, meron lang siya sulat ng pentel pen. And then balik tayo rito kay physical. So 0 na po siya. So ito pong multimeter ay maaasahan nyo lang sa pagkuha ng voltahe. So na-isolate po natin kanina na ito ay 2.5. So ito ay pasok pa sa ating grupo. Ito ay hindi na. So ilalabas na po natin yan. Tandaan nyo po na pag ang battery ay bumaba sa kanyang nominal value, siya po ay tumataas ang resistance at bumababa po ang kanyang capacity. So ito po ay isolated na. Unang-una, ang paggagamitan po natin ito ay motor ng e-bike, so hindi na po siya dependable. And then dito po sa upper screen natin sa right side, makikita nyo ito po yung ating ina-assemble na battery. So bumili po tayo ng meron pong 10 na tayong in-isolate kasi siya po ay pangit na o masyadong mataas na yung resistance. So paano po natin manasabing mataas na yung resistance? Sa mga ito po ay kasama po yun. At meron po ditong goods din, pero makikita nyo po. So kung tester na yung pagbabasihan natin, ito ay pwede nating i-recharge. Good, good, good pa rin at good pa rin. So pero sa mga ito po ay merong bad na. So kung tester alone lang po, multimeter ang gagamitin nyo, hindi po siya naaayon sa troubleshooting na ito o sa repair video natin. Kailangan nyo po ng ibang klaseng tester. Ito po ay usually ay nakikita nyo sa mga nagbablog. Yan. Ito po ay RC3563. So matagal na po tayong meron nito. Nakakalimutan ko lang gawa ng video at ipakita kung saan ito napapakinabangan. So kung makikita nyo po, meron tayong OL sa taas, meron tayong voltage sa baba, merong milliohms. So 1000 milliohms equals 1 ohms. So makikita nyo yung needle ng ating tester ay dalawa. Yan. May function ho kasi yan kung bakit dalawa. Yung isa po ay pagkuha ng resistance, yung isa ay pagkuha ng voltage. So, kung ang gagamitin nyo lang ay yung multimeter alone, kung mamahalin man siya o mura, hindi po siya reliable. O kaya, bibili ka pa ng pan-discharge at saka pa ng pan-charge ng battery at iisa-isahin mo siyang i-charge. May mabilis pong paraan.
Unang-una, kailangan alam mo yung specs ng battery mo. 32650 ay meron po siyang 4 at saka 5 na internal resistance. Yung po yung mga good pa. Ang gaya po nito, ito po ay galing Lazada, Shopee. Ang description po nito ay old stock, brand new. So wala na po tayong pag-uusapan doon kasi yung po ang definisyon. Hindi po naman tayo seller. So kung tester ulit, useless po ito. So patayin na po natin yan. Reliable lang siya sa pagkuha ng voltahe o sa total voltage niya. Halimbawa ito pong ginagawa nating 60 volts na ito, 20S, pwede natin siyang kuhanan ng voltage. Pero dito po ay makikita nyo na 3.24, sabihin natin 3.2, 3.242 volts, millivolts pala. So ito pong isa ay 12 bar resistance niya, yung isa po ay ang voltage niya ay 3.21. So dito na lang sa dalawa, kung i-compare nyo po yung dalawa, teka lang, voltage po nito ay 243 millivolts o 3.2, sabihin natin 3.24 para walang putal. Huwag na natin isama yung 3. So dito po makikita nyo sa taas, mataas yung kanyang 18 po ang kanyang resistance. Compare dito, mas mababa ang voltahe kasi 211 lang siya, millivolts, 3.211 millivolts. And then makikita mo naman yung resistance niya ay mas mababa po kasi ito ay 12, ito ay 18. Pero kung gagamitan mo lang ng tester alone, ang pipiliin mo ay ito. Kung gumagawa ka ng rack, halimbawa isa na lang yung kulang, si 3.23 rin ako. At kung tester nga ang pagbabasihan mo, dito ako sa isa, yan, which is mamamali ka na agad. So kailangan mo ng proper tools lagi. So ito ay 12, ito ay 18. And then testerin pa po natin ito. Ito po ay galing doon sa luma, doon sa pre-assemble na ginagawa natin. So binunot ko lang po ito para maintindihan nyo. So kung tester 3.4, pasok na pasok po siya, maganda, kasi hindi po siya nagdi-discharge. And then pag kinuha na kaya natin ng resistance, maganda pa rin siya. So makikita nyo internal resistance niya ay 5. So ito po ay gamit na sa ating e-bike, pero maganda pa rin siya. And then ito pong isang ito, kasi sigurado akong ito ang brand new, dahil maputing maputi pa ho siya, at siya ay B1 ang configuration ng battery. So ito po ang brand new. Alin po kaya mas maganda, yung used na o itong si brand new? Makikita nyo is mababa po ang voltahe nito compare dito sa isang ito, pero ang internal resistance niya ay mas mataas kaysa dito. So sa madaling salita, kung pagbabasihan mo ay yung voltage, pwedeng tumama ka, pwedeng mali ka. So kailangan mo ng specific tool sa isang specific project. So sa Lazada yata ito yung 18 o 15, basta alin man po sa dalawa. And then ito po si 2 volts, 2.5 volts. So internal resistance po niya ay ayaw niya magpakita. Ayan, 21. So bag ay
Teka lang po, ayaw makisama ng mga battery bilog. Ay, di magpakita ni tester. So, 13. So, 18. So, pwede po siyang gamitin sa mga DIY project, kaya siya ay naandito. Yan, dyan natin siya ilagay. Hindi na po siya pwedeng gamitin sa motor kasi sobrang taas na ng internal resistance niya. So, ito ay 3.2. Pero makikita mo yung internal resistance niya ay 12 na. So, hindi na rin po siya po pwede. And then, balik po tayo dito sa dalawa. Ito po yung gamit na. Pero, kung i-compare mo sa bago, na galing kay Lazada, mas maganda pa rin po ito. So, doon po sa ating demonstration, makikita nyo na hindi kayo po pwede mag-rely sa voltage alone. Po pwede kayong tumama at pwede rin kayong bumagsak. Sa physical o visual inspection, pwede po kayong tumama, pwede rin kayong sumala. Kasi, almost the same yan. Tanggalin natin yung sulat na kapiraso para makita nyo yung difference ng tatlo. So, almost the same po siya. Pero pag ginamitan mo na nga ng proper tools, makikita mo na. Uy, proper tools, nasaan ka? Patay na po si battery. Ayun, 0.37. So, sa visual inspection, pwede ka rin sumala. Sa voltage, pwede ka sumala pag ginamitan mo ng ordinaryong tester o multimeter. Kailangan mo na specific tools para sa isang specific na trabaho. So, ngayon po ay almost the same ang ginawa ko. Pare-parehas lang, puro battery po. Kanina po ay nagpalit ako ng tablet na galing pa rin kay Lazada. Bibigyan ko lang po kayo ng brief na demonstration dito para makuha nyo rin ang sinasabi ko. Gamitan natin ang tester 3.8. Sa dalawa pong ito ay may nagloloko. So pinangalanan ko po siya ng A and B. Siya ay 3.7. So malaki na po ang laban ni A kaysa sa B. Pero pag ginamitan natin ito, totoo kaya ang sinasabi sa hula? So, ang internal resistance niya ay pero mahiya 42. Saan ba hindi maliwa? Yan 42.07 at 46.90. So dito po sa visual inspection, pareho sila. May dumi lang ito na kaunti dito sa baba. Pero pag ginamitan mo ng tester, mas mataas po ang voltahe nito kaysa compare dito. Pero pag ginamitan mo ng specific tools para sa specific project mo, malalaman mo na totoo ang hula mo na mataas ang voltage nito, mas maganda ito. So compare dito sa isa, yung bago ay mas mababa, mas mataas ang resistance compared doon sa gamit na. So, yung pong proper way para makapag-troubleshoot ka. And then, lastly, hindi pala ito si Vivo. Ito pa lang si Oppo. Kasi battery din ho. 4 na battery ho ang pinalitan ko ng cellphone. Siya po ay battery ng A5S. So pag ginamitan mo ng tester, makikita nyo po yung kanyang resistance ay irregular. So bababa, tataas, bababa, tataas. Pero naka-steady po yung kamay ko. So nagiging 95, 10, 103. So ang sakit po nito ay galing sa 90, 92 magiging 70. So nagdadrop po yung capacity niya.
Pero pag ginamitin mo ng multimeter alone, stable po siya. Kita nyo po yung diferensya ng pag-troubleshoot ng tama yung tools mo ginagamit. So hindi ka po pwedeng mag-rely lang basta sa visual inspection. Hindi ka po pwedeng mag-rely sa voltage inspection. Kailangan mo ng proper tools, lalo na kung battery ang pinag-uusapan natin. Meron pa po tayong last. Ito po ay battery ng rechargeable. Kasi last week ay nag-brown out po dito ng from 11 to 4 p.m. Rechargeable na Firefly. So siya po ay 6 volts. Siya po ay lead acid battery. So usually ito po ay dapat nasa 6, 8, basta ganun, maganda pa po yan. Gamitan natin ang ating RMS na multimeter na Fluke. So 6.22. Ang kanyang voltage ay 6 volts. So pasok po siya. Pero ba't po pinalta natin siya? Dahil nung pong ginamitan natin ng specific tools, makikita po natin na 164. Ayun. Uy, 164. Pakita na. Ayun, 164 po. So, ito po ay bagsak na pag-ikot ng motor ng electric fan, o kaya isinabay pa yung ilaw ng Firefly na portable, rechargeable, ay bagsak na agad siya. So, again, kung ibabasin nyo po ang inyong DIY o ibabasin nyo ang inyong troubleshooting, lalo na sa repair, sa physical at saka visual inspection at saka sa voltage inspection, hindi po aari yon. So kagaya po nito, ito po yung 60 volts, ito po yung dalawang dulo. So lumabas po siya 65. So dito po ay po pwede nyo siyang gamitin kasi ito po ay okay na. Ito po yung ina-assemble natin. Kakabitan na lang po siya ng BMS at saka active balancer, ready to go na siya. So yung tester, accurate mo makukuha yung voltage kasi lahat sila ay 3.2 pataas. Wala pong nagdi-discharge na kasi nasala na natin sa mga ito ang defective na battery pamamagitan ng proper tool o nung ating battery tester na si RC3563. So ang lesson pong ito ay para hindi kayo maligaw at para hindi kayo maloko, or para ma-isolate nyo yung battery na nagloloko na dapat yung palitan pag may mga ganitong troubleshooting, o kaya pag bili mo sa Lazada, malaman mo kung maganda pa ba ang capacity ng battery. Kasi kung voltage alone lang at physical visual inspection ng panghahawakan mo, maaari po kayo magkamali kagaya po nung pinakita nating demonstration. So specific tools para sa specific na trabaho. Ito po ang last na example natin. Ito po ay anemometer. Ito po ay ginamit ko nung ako po ay nag-vlog ng wind turbine. Ito naman pong si tachometer ay para makuha ko yung RPM nung mga ginagawa kong RC boat, at para makuha ko yung RPM na ginagawa kong hydro generator. So pagbaba po ng RPM, pagganda po ng production ng kuryente. Pagtaas po naman ng RPM, mas mahirap pong mag-produce ng kuryente kasi kailangan nyo ng high pressure na tubig. So, yan po. Proper tools para sa proper job. So, ito po ulit ang PC Center at ako po ulit si Julay, ang Ubad yung Technician. Like and subscribe po para makatulong po tayo at maibalik natin ang ating channel. Salamat po ulit.